Nagsimula ang palabas sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang nasasakdal sa isang serial murder case na pinangalan ng Kim Gi-bum. Dahil sa kakulangan ng ebidensya at basihan lamang sa testimonya ng isang informant, si Gi-bum ay nasentensyahan lamang ng isang kaso ng pagpatay na may sentensya na 15 taon na pagkabilanggo. Dahil dito labis na dismayado ang mga pamilya ng biktima sa naging desisyon ng judge. Nagalit ang isang detective na nagngangalang De Jong dahil sigurado siyang si Gi-bum din ang pumatay sa kanyang superior detective na si Nam. Nangako siya na balang araw ay makakamit niya ang parusang nararapat sa kanya. Sa courtroom may isang maliit na babae na anak ng biktima na detective, siya si Nam Hee-ju. Maya-maya sa labas ay lumapit si Detective De Jong kay Hee-ju, naawa siya sa naranasan ng anak ng kanyang superior. Flashback noong araw ng insidente sa ama ni Hee-ju. Noong mga oras na iyon ay nag-iimbestiga siya ng kasong pagpatay. Bigla siyang sinaksak ng hindi kilalang tao. Kinabukasan si Detective De Jong at ang section chief ay gustong bisitahin ang bahay ng detective. Binalaan ni Detective De Jong ang section chief na huwag magtanong tungkol sa pamilya ni Detective Nam. Dahil iniwan siya ng kanyang asawa na isang sugarol at adik sa alak. Nang papasok na sila sa bahay ay nabigla si Detective De Jong sa mga mantsa ng dugo sa sahig. At nang tingnan niya ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Si Hee-ju na nagdiwang ng kanyang kaarawan kasama ang bangkay ng kanyang ama. Matapos makita, determinado si De Jong na bantayan ang anak ng kanyang superior at tiyaking mapaparusahan si Gi-bum. Makalipas ang 15 taon ay napalaya si Gi-bum at ang unang bumati sa kanya ay si Detective De Jong. Si Gi-bum nagtanong kung iniisip pa rin ba ni Detective De Jong na siya ang may kagagawan ng sunod-sunod na pagpatay. Si Detective De Jong ay sinabi lang na kung gusto niyang tobusin ang kanyang mga kasalanan sa nakaraan ay maaari niya itong kontekan. Samantala si Hee-ju ay nanunood ng kanyang paboritong violin player. Lumaki siya sa isang maganda at walang malasakit na batang babae. Noong araw na iyon ay nagsulat siya ng isang quote. Sinabi niyang kung walang musika ang buhay ay isang pagkakamali at pagkatapos ay idinikit niya ito sa dingding. Noong araw na iyon ay nais ni Hee-ju na mamigay ng mga laso sa mga tao upang gunitain ang araw ng kanser sa suso. Ngunit bago isagawa ang kanyang mga aktibidad ay naglaan siya ng oras upang bantayan ang kanyang ina mula sa malayo. Hindi nagtagal ay nakita niya ang bagong asawa ng kanyang ina na isa ring sugarol. Pagkatapos ay nakilala niya at binalaan ang lalaki na maging mabait sa kanyang ina. Sa himpilan ng pulisya na bunyag na si Hee-ju ay nagtrabaho bilang isang kawani at itinuturing na kanilang mascot. Samantala si Detective De Jong ay na-promote bilang chief ng dibisyon. Nangolekta siya ng pera mula sa kanyang mga nasasakupan upang bayaran si Hee-ju para sa kanyang trabaho. Si Hee-ju ay lumaki sa kapaligiran ng pulisya at minahal siya ng lahat ng mga tauhan doon. Sa ibang lugar si Gi-bum na naghahanap ng numero ng telepono sa pangalan ni Jang Min-so. At mula nang makalaya siya ay patuloy siyang sinusubaybayan ni Detective De Jong. Habang sinusubaybayan si Gi-bum, isang bagong detective ang nagtanong tungkol kay Gi-bum at napag-alaman na pinatay ni Gi-bum ang kanyang girlfriend na nanloloko sa kanya. Ang bagong detective sa kamuling tinanong kung paano pinatay ni Gi-bum ang kanyang biktima. Ipinaliwanag niya na hinawakan ni Gi-bum ang braso ng biktima sa likod hanggang sa maputol ito. At pagkatapos nito ay tinakpan ng plastic bag ang ulo ng biktima hanggang sa maubusan ng hininga ang biktima. Sa isang lugar sa isang silid ng hotel ay umupo si Gi-bum ng isang babae, at habang hinihila ang kamay ng babae sa likod si Gi-bum naalala niya kung paano niya pinatay ang kanyang dating nanloloko sa kanya. Sa kabilang banda ang bayarang babae ay malinaw na hindi komportable na magkaroon ng isang bastos na kliyente. Pagkatapos gawin ang kanyang negosyo kay Gi-bum nakilala ng prostitute ang bugaw sa kanyang sasakyan. Habang kasabay nito may nakakot na nanonood sa kanila na si Hee-ju. Pagkatapos si Hee-ju ay pumunta sa hotel room ni Gi-bum. Aksidenteng nakita niya ang bugaw at nakita rin ang isang misteryosong lalaki na biglang sinakal ang leeg ng bugaw at kalaunan ay pinatay ito sa loob ng kotse. Pagkakita nito ay ikinatarante ni Hee-ju dahil may isa pang tao na ang estilo ng pagpatay ay kapareho ng pumatay sa kanyang ama. Kinabukasan ang mga lokal na residente ay gulat na gulat sa pagkakatuklas ng dalawang bangkay sakay ng isang kotse. Nagalit si De Jong nang malaman na may pagpatay. Habang may mga pulis na malapit sa pinangyarihan ng krimen. Nagtanong siya tungkol kay Gi-bum at sinabi ng kanyang mga nasasakupan na hinuli siya. Ngunit pareho silang hindi sigurado kung si Gi-bum ang may kagagawan. Dahil hindi siya lumabas buong gabi.
Pagkatapos ay tinanong ang dalawa na alamin ang programa sa telebisyon na na-broadcast noong gabing iyon. Sa istasyon ng pulisya si Detective De Jong ay direktang nagtanong kay Gibam. Ngunit nagtagumpay si Gibam sa pagpapabulaan sa lahat ng akusasyon at malakas ang kanyang alibay. Kaya niyang sagutin ang lahat ng mga programa sa telebisyon na ipinalabas kagabi. Tinanong niya ang tungkol sa impormante na nagpakulong sa kanya. Ngunit si Detective De Jong na walang alam sa impormante ay pinalayas si Gibam sa kanyang opisina. Sa labas si Gibam ay nabunggaw si Hee-ju at nang makita niyang ordinaryong office staff lang si Hee-ju ay umalis na lang siya. Samantala tinanong ni Detective De Jong ang kanyang mga subordinate para alamin kung sino ang informant sa kaso ni Gibam 15 years ago. Samantala si Hee-ju na matapos maghugas ng kamay pumunta siya sa opisina niya at nagpinta ng picture na parang location sa hotel at iyon ang hotel na pansamantalang tinutuluyan ni Gibam. Pagkatapos noon ang ina ni Hee-ju na kakauwi lang ay marahas ang trato sa kanya ng bago niyang asawa at nakita ni Hee-ju ang lahat. Sa kanya hinarap ang lalaki, at paglabas niya sinaktan siya ng malakas ni Hee-ju na hanggang sa mamatay ito. Kinabukasan ay nakakita si Gibam ng kaguluhan, tapos may nakita siyang patay sa gitna ng kaguluhan at nakita ang sugat sa leeg niya na parang gustong magbigay ng lihim na mensahe ni Hee-ju kay Gibam. Si De Jong na nakakita kay Gibam ay agad siyang hinabol, pero hindi niya naabutan. Samantala si Hee-ju na kararating lang sa bahay ay nagsiwalat ng sikretong itinatago niya sa nakalipas na 15 taon. Na inialay niya ang kanyang buhay sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat sa pagkamatay ng kanyang ama. Samantala sa autopsy room kinumpirma ng ina ni Hee-ju na ito ang katawan ng kanyang asawa. Si Detective De Jong ay hinimok ang section chief na ibigay sa kanya ang warrant of arrest ni Gibam. Ang pattern ng pagpatay sa pagkakataong ito ay kapareho ng kaso mula 15 taon na ang nakalipas. Hiniling ng section chief kay Detective De Jong na hindi magmadali, at kumuha ng mga personal na bagay at kahit na ipilit pa ni Detective De Jong na hulihin si Gibam ay dapat lang sa isang bitag. Sa ibang lugar isang butcher na nakita ang mukha sa korte ay nakitang naghahanda na pumunta sa kung saan. At tila gusto niyang patayin si Gibam sa kanyang silid sa hotel. Si Gibam na naramdamang may pumasok sa kanyang silid ay agad na naghanda. Noong una ay napagtanto ng misteryosong lalaki na wala na si Gibam sa kanyang higaan at nang tingnan niya ang banyo ay handa na siyang salubungin ni Gibam. Hindi nagtagal ay pumasok si Detective De Jong at ang misteryosong lalaki ay nagtago sa likod ng pinto. Gaya ng dati ay dumating si Detective De Jong dahil malakas pa rin ang hinala niya kay Gibam. Sa kasumenya si Gibam na sa likod ng pinto ay may nagtatago. Ngunit nang lumingon si De Jong sa kasamaang palad ay nakatakas ang lalaki. Kinabukasan si Hee-ju, na nag-aalala sa kalagayan ng kanyang ina, ay bumisita sa kanyang bahay. Gayunpaman dahil walang sagot kaya nagpa siya si Hee-ju na pumasok sa loob. Nakita niya ang kanyang ina na nagpakamatay. Iyon ang pangalawang pagkakataon na kailangan siyang iwan ng kanyang mga mahal sa buhay nang walang paalam. Sa ibang lugar nakipagkita si Detective De Jong kay Gibam sa restaurant. Nagpatuloy si Gibam sa pag-provoke kay Detective De Jong at matapos matrigger ang galit ng detective ay isiniwalat ni Gibam na bago niya pinatay si Detective Nom. Si Detective Nom minsan ay nagparamdam sa kanya ng katulad ng ginagawa sa kanya ni Detective De Jong at ito ay isang sikreto na sinabi lang niya kay Detective De Jong. Matapos mawala ang kanilang mga magulang, nakita ni Hee-ju ang pattern ng pagpatay sa bugaw sa hotel. Upang maghanap ng mga kaso na may katulad na pattern at pagkatapos itugma ang mga ito ay napagpasyahan niya na may isa pang serial killer bukod kay Gibam. Nabunyag na ang misteryosong lalaki na pumatay sa bugaw at ang prostitute ay si Jung Min-soo. Nalaman din na magkaibigan sina Gibam at Min-soo noong bata pa sila. Tinanong ni Min-soo kung bakit hindi naghiwalay si Gibam at ang kanyang kasintahan. Pero napagtanto ni Gibam na may gusto din ang lalaki na si Min-soo sa kanyang kasintahan. Nakitang sanay silang dalawa na magbalat ng mga hayop na parang aso. Kinabukasan ay nakatanggap si Detective De Jong ng report na tinatawag ni Gibam si Min-soo. Kaya tinanong niya si Detective Yu sa kanyang kasamahan tungkol sa kaso. Sinabi ni Detective Yu na kanina pa niya sinabihan si Hee-ju na ilagay ito sa mesa ni Detective De Jong. At pagkabasa nito ay nalaman niya sa wakas na si Min-soo pala ang informant. Nalaman din nila na magkaibigan sina Gibam at Min-soo dahil galing sila sa isang orphanage. At nang sinubukang tingnan ni Detective De Jong ang huling kaso ni Gibam noong pinatay niya ang kanyang girlfriend na nakikipagrelasyon. Si Min-soo din ang nagsumbong nito at hinahanap ni Gibam si Min-soo. Dahil dito ay masama ang pakiramdam ni Detective De Jong.
Samantala nakuha ni Hee-ju ang pagkakakilanlan ni Min-soo dahil pina-photocopy niya ang data bago ilagay ito sa desk ni Detective De-yong. Pagkatapos ay huminto siya sa isang pet shop para bumili ng pinakamalaking tali ng aso. Sa police station inutusan ni Detective De-yong ang lahat ng kanyang mga nasasakupan na sundan sina Gi-bum at Min-soo. At siguraduhin na mahuhuli ang dalawa para arestuhin at siguraduhin din na hindi masasaktan si Min-soo sa operasyon. Habang si Gi-bum na nasa harap ng kanyang hotel ay sinubukang tawagan si Min-soo. At sa pagkakataong ito ay nakakonekta na rin siya kay Min-soo. May nakuha si Gi-bum na impormasyon tungkol kay Min-soo at syempre plano ni De-yong na magkita silang dalawa. Bumisita si Gi-bum kay Min-soo sa kanyang shop. Habang si Min-soo ay natahimik lamang nang sa wakas ay natagpuan na siya ni Gi-bum. Si Gi-bum tapos tinanong kung bakit niloko ni Min-soo ang kanyang girlfriend niya at bakit niya sinumbong matapos niyang patayin ang girlfriend niya. Sinabi lang ni Min-soo na hindi na siya mahal ng girlfriend ni Gi-bum. Binalaan ni Gi-bum si Min-soo na ang gabing ito ang huling gabing makakatulog siya ng mahimbing dahil tatapusin niya siya. Pagkatapos makabili ng tali si Hee-ju ay nag-order ng maraming bote na ipadala sa bahay ni Min-soo. At nang gabing iyon nang umuwi si Min-soo ay nabigla siya dahil nakapatay ang mga ilaw sa kanyang bahay. Makalipas ang ilang hakbang ay napagtanto niya na natapakan niya ang isang basag na bote at tila ito ang ginagawa ni Hee-ju. Pagkatapos ay binato ni Hee-ju ang isang pinutol na kabli at nakuryente si Min-soo hanggang mamatay. Noong gabing iyon si Min-soo ay namatay ng kakilakilabot sa mga kamay ni Hee-ju. Mamaya nang matutulog na si Gi-bum may naramdaman siya sa loob ng kanyang kumot. At matapos suriin ay laking gulat niya nang makita ang bangkay ni Min-soo na nakabalot sa plastik at may suot na tali ng aso. Sa gitna ng kanyang kalituhan si Gi-bum ay biglang tinambangan ni Hee-ju mula sa likod kaya siya naparalisa. Tinanong ni Gi-bum kung sino siya at sagot ni Hee-ju na matagal na niyang hinihintay ang kalayaan niya. Tumawa lang si Gi-bum at pinakiusapan ang dalaga na agad siyang patayin. Tumanggi si Hee-ju dahil balak niyang e-frame si Gi-bum sa pagpatay kay Min-soo. Kaya naparalisa lang siya hanggang sa dumating ang pulis. Nakatanggap ng report ang mga pulis habang si Gi-bum nakakagising lang mula sa pagkahimatay ay agad na tumakbo palayo sa mga pulis na kararating lang. Ang mga pulis ay natagpuan na lamang ang bangkay ni Min-soo, alam nila na nasa hotel si Gi-bum, kaya inutusan ni De-yong ang lahat ng kanyang mga nasasakupan na hanapin sa ibabaw ng hotel. Hindi nagtagal may nakita silang magkasintahan na duguan at agad nilang inilikas ang mga ito. Si Detective De-yong na umupo saglit sa kwarto ng mag-asawa. Tapos may nakita siyang dugo sa ilalim ng kama at pagkatapos suriin ay napag-alaman na girlfriend pala iyon ng babae. Habang ang kasama ng babae sa ambulansya ay si Gi-bum na nagawang linlangin ang mga pulis at inilikas kasama ang babae. Si Gi-bum saka naparalisa ang opisyal at napatay ang babae. Dahil sa pangyayaring ito galit na galit ang hepe ng pulis dahil 2 sibilyan ang napatay at nakalusot ang salarin. Hinimok si Detective De-yong at ang kanyang mga nasasakupan na hanapin agad siya. Kahit na kailangan nilang gumamit ng media para tumulong sa paghahanap. Habang si Hee-ju ay umorder ng tiket sa orkestra. Gumaan ang pakiramdam niya nang malaman na naaresto si Gi-bum ng pulis. Pagkatapos ay inihanda niya ang kanyang suit na isusuot niya sa concert mamaya, ngunit hindi niya namamalayan ay nakatakas si Gi-bum at nagtago sa bahay ni Min-soo. Nang makita kung paano namatay ang kanyang kaibigan, nangako si Gi-bum na tatapusin ang babaeng pumatay sa kanyang kaibigan. Sa police station nakatanggap ng ulat si Detective De-yong na ikinalat na ang mukha ni Gi-bum sa buong lugar. Ang resulta ng autopsy ni Min-soo ay nagsiwalat na hindi si Gi-bum ang pumatay kay Min-soo at ang mga pinsala sa oras ng kamatayan sa pinangyarihan ng krimen ay nagpatunay. Sa gabi na pagtanto ni Gi-bum na siya ay naging isang pag-anti ng pulisya, kaya pumunta siya sa isang pampublikong telepono upang makipag-ugnayan sa isang mamamahayag at sinabi sa kanya na hindi siya ang pumatay kay Min-soo. Kinabukasan si Hee-ju ay nag-aayos ng scarf para sa mga pamilya ng mga biktima ng pagpatay mula 15 taon na ang nakakaraan. Ipapadala na sana niya ito sa pamamagitan ng post office nang hindi niya sinasadyang makita ang isang headline ng pahayagan na nag-uulat na si Gi-bum ay gumagala pa rin. At inamin sa isang mamamahayag na hindi siya ang pumatay kay Min-soo. Malinaw na ang balita ay nagpagulat kay Hee-ju at galit siya dahil nakalaya pa si Gi-bum. Nakarating din sa pandinig ng hepe ng pulisya ang balita at noong mga oras na iyon si Detective De-yong na naatasang bantayan si Gi-bum. Dahil inakusahan pa siyang mamamatay tao ng mag-asawa, si Detective De-yong sinubukang ipaliwanag ang lahat, ngunit tila hindi nasisiyahan ang hepe ng pulisya dahil,
walang ebidensya na si Gibam ang may kagagawan. Ang hepe ng pulisya pagkatapos ay binigyan sila ng buong linggo upang harapin ang problemang ito. Pagkatapos si Detective De Jong na na-stress sa problemang kinakaharap ay nilapitan siya ni Hee-ju na nagdala sa kanya ng makakain. Dahil alam niyang walang kinakain ang kanyang tiyuhin buong araw. Pagkatapos ay sinabi niya na ang masasamang tao ay laging nananalo dahil ang mabubuting tao ay walang ginagawa. Hinikayat din niya si De Jong na manindigan sa katotohanan. 15 taon na ang nakakaraan si Gibam at si Minsu ay pumatay ng isang katao. At mayroong 6 pang mga pagpatay matapos siyang palayain. Simula sa 2 tao sa labas ng kanyang hotel na si Minsu ay pumatay ng isang mag-asawa na pinatay niya. Ngunit natarante si Gibam sa kaso ng pagpatay sa parke at naisip na ang pagpatay ay may kaugnayan sa batang babae na sumalakay sa kanyang silid sa hotel. Si Hee-ju na naalala ang kanyang mga alaala kasama ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay ang nagluto para sa kanya. Mahal niya ang luto ng kanyang ama at sinabi na gusto niyang pakasalan ang isang lalaki tulad ng kanyang ama. Si Hee-ju ay napakalungkot habang inaalala ang mga alaalang ito. Samantala sa internet cafe si Gibam ay pinagalitan ng may-ari ng internet cafe dahil naninigarilyo siya. Ngunit si Gibam na walang kaunting takot ay nagbanta sa lalaki. Natakot ang lalaki at sa huli ay umalis na lang ito. Ngunit ilang sandali pa ay naalala niya ang isang takas na hinahanap ng mga pulis at nang suriin niya ay nakumpirma niya na si Gibam nga iyon. Kaya agad niyang tinawagan ang pulis. Samantala nabasa ni Gibam ang balita ng kaso ng pagpatay sa park. Nalaman niya na ang lalaki ay asawa ng dating asawa ni Detective Nam at nang mabasa niya ang kaso ng pagkamatay ni Detective Nam. Nalaman niyang inatake siya ng dalaga at ito ay ang anak ni Detective Nam. Sa police station si Hee-ju ay gumawa ng panibagong pagpipinta, na naglalarawan ng isang swing na may tali ng aso sa isang park. Ilang sandali pa dumating si Detective De Jong at Detective Cha sa internet cafe. Pinakita ng staff doon kung nasaan si Gibam, pero nang tingnan nila ay wala na ito. Si Detective De Jong saka nagpaputok ng warning shot kaya lahat ng mga tao ay nagtipon-tipon sa isang lugar. Si Gibam ay sinubukang tumakas kahit na sinubukan siyang pigilan ni Detective De Jong. Sa huli ay nagawa ni Gibam na makatakas sa pamamagitan ng pagkuha kay Detective Cha bilang isang hostage. Napagtanto na ang kanyang sasakyan ay dinala, si Detective De Jong pagkatapos ay ipinarating sa lahat ng mga pulis at isang malawakang raid ay sa wakas ay naisagawa. Ngunit ang lahat ay walang kabuluhan dahil si Gibam ay pumunta sa istasyon ng pulisya at ang gwardya ng gate na hindi pa updated tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ay inosenteng pinapasok siya. Habang si Hee-ju na uuwi na sana nang makita niya si Gibam na gamagal doon. Si Gibam ay naghahanap ng impormasyon tungkol kay Hee-ju at akala ng officer na naka-duty doon ay detective si Gibam. Kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Hee-ju na anak ni Detective Nam. Nang marinig ni Gibam ang pangalan naalala niya ang babaeng nakabangga niya ilang araw na ang nakakaraan. Tinanong niya ang opisyal ng address ni Hee-ju at ang opisyal ay muling inosenteng sinabi sa kanya. Samantala si Hee-ju ay pumunta ulit sa pet shop para bumili ng panibagong tali ng aso. Tinanong ng tindera kung bakit siya bumili ng isa pa at sinabi ni Hee-ju sa kanya na may isa pa siyang aso. Pagkatapos makakuha ng impormasyon si Gibam tungkol kay Hee-ju ay sinuri niya ang kalagayan ni Detective Cha. Kailangan niya si Detective Cha para mapatawad siya sa korte at nangako siyang huhulihin si Hee-ju. Nang maglaon na hanap ng pulis si Detective Cha na nasa kritikal na kondisyon. Si Gibam na madaling nakapasok at nakalabas ng police station, dahil dito nagalit si Detective De Jong dahil hindi alam ng gwardya ang kasalukuyang sitwasyon. Sa bahay ni Hee-ju kinuha niya ang isa sa mga quotes na nagsasabing huwag makisalamuha sa masasamang tao o maging katulad mo siya. Kasabay nito dumating doon si Gibam. Habang si Hee-ju ay nakatingin sa award plaque ng kanyang ama at nakasuot ng pink scarf at handa na siyang harapin si Gibam. Nang biglang namatay ang ilaw at sa pagkakataong iyon ay bigla siyang inatake ni Hee-ju. Nagawa ni Hee-ju na saksakin ang mga hita ni Gibam. Kahit nasaksak din siya sa braso sa wakas ay alam na niya ang pakiramdam gaya ng naranasan ng kanyang ama. Matapos makumpirma na si Gibam nga ang pumatay sa kanyang ama ay agad itong tumakbo palayo. Samantalang sa police station lahat ng nakakaalam na nasa panganib si Hee-ju ay nagmadaling umalis. Habang si Hee-ju ay sinusubukan pa ring tumakas kay Gibam, nagtungo siya sa tulay kung saan nahuli si Hee-ju ni Gibam. Agad niyang sinaktan ang binti ni Gibam at nagpatuloy sa pagtakbo palayo. Nagawa niya ring makipag-ugnayan kay Detective De Jong at sinabi sa kanya ang eksaktong lokasyon niya.
Nahuli muli si Hee-ju sa ilog at muling pinahirapan. Gayunpaman nakatakas muli siya matapos matamaan si Gi-bum sa ulo ng bato. Saka siya tumakbo hanggang sa makarating siya sa isang park kung saan may swing. Habang ang mga pulis na halos makarating sa lokasyon ay sinabihan na patayin ang kanilang sirena. Si Hee-ju saka umakyat sa swing at inindayog ito. Habang si Gi-bum ay nalilito sa ginagawa ni Hee-ju. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang scarf at ipinakita ang isang tali ng aso. Napagtanto ni Gi-bum na niloko siya ni Hee-ju. Sinabi niya na kabilang sa mga ito na buhay pa ang magiging sospek sa 6 na kaso ng pagpatay kamakailan. Dahil malapit na dumating ang mga pulis at sigurado si Hee-ju na mahuhuli si Gi-bum at may matibay na ebidensya para masentensyahan siya ng maksimum na posibleng parusa. Sa huli dahil halos dumating na ang mga pulis, si Hee-ju ay nagpasya na magpakamatay. Dumating ang mga pulis at nang makita nila si Hee-ju, galit na galit sila na parang nawalan sila ng isang mahalagang tao para sa kanila. Makalipas ang ilang araw sa wakas ay nilitis si Gi-bum. Ang lahat ng mga pamilya ng mga biktima ay ginamit ang scarf na ginawa ni Hee-ju. Hinatulan ng kamatayan si Gi-bum sa pamamagitan ng execution at salamat kay Hee-ju na kahinga ng maluwag ang mga pamilya ng mga biktima. Sa wakas si Detective De-yong na naghatid kay Gi-bum sa kulungan, noong mga oras na iyon ay naiwan sa hindi makapaniwala sa ginawa ni Hee-ju. Nalaman ni Detective De-yong na si Hee-ju ay mag-isang lumalaban para itaguyod ang hustisya hindi lang para sa kanyang ama kundi pati na rin sa lahat ng pamilya ng biktima. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.